So ay guys, yun. Ngayon kami ni Ellie ay mag-a-advance lesson because nasa triangle na sila. Ito yung binigay ni teacher na hindi naman assignment pero dahil nga may mga pagkakataon na kailangan din naman ng tulong ng teacher, responsibilidad natin yung bilang mga magulang. Okay? So, nandun na sila sa triangle. Ano yung triangle? Anak, makinig ha. Kasi para bukas, pag tinanong ka ni teacher, meron kang isasagot. Okay? Ang definition ng triangle, triangle is a two-dimensional and three-sided polygon that has three edge and three verticals. So, pag sinabi mong edge, ito ay yung sides. Okay? Pag sinabi mo naman na verticals, ito ay yun kung saan nagtatagpo yung dulo ng mga sides. Okay? So, ito ay isang triangular na ruler. Ulitin ko, ang edge ay yung mga sides. Ito ay merong tatlong sides at tatlong verticals. Asa ng sides ng ruler? Turo mo yung sides ng ruler. Okay. Okay. Asaan yung verticals na kung saan nagtatagpo yung mga dulo? Ayan. Very good. So, alam mo na. Okay, again. Triangle is a two-dimensional and three-sided polygon that has merong tatlong sulok at tatlong pinagtatagpuan. Okay? So, etong mga triangle na to, pare-pareho siyang triangle pero meron iba't ibang tawag sa kanya at meron din silang iba't iba nilang definition. Naiintindihan? Apo. Okay. So, pag sino teacher niyo sa math? Si Sir Pagulong. Si Sir Jello. Okay. Halimbawa, si Sir Jello, nandun na siya. Nasa classroom nyo na siya. Lumipat na siya. Okay, labas nyo na yung notebook nyo sa math. Nag-drawing si Sir Jello ng triangle. Hindi pantay-pantay. Ang tawag doon ay scalene triangle. Dahil ang definition niya is no sides are equal. Okay, meron akong meron yata ako nun. Hanapin mo dyan kung alin dyan yung scalene triangle. Okay, tama. Ito po yung scalene triangle. Mahaba, hindi gaanong mahaba, tapos ito po yung pinakamahaba. Okay? Walang parte nung sides na pantay-pantay. Okay. Punta tayo dito. Paano nag-drawing si Sir Jello? Si teacher sa math ng triangle, dalawang side lang yung pantay, tapos yung isa maikse o kaya mahaba. Ang tawag doon ay isosceles triangle. Dahil ang definition niya ay two sides are equal. Etong dalawang side lang na to ang equal. Okay? Nasaan yan dito? Maghanap ka. Ayan, tama. Kasi po, etong dalawang side na to ay magkapareho pero mas mahaba to. Pero pwede rin naman po na itong dalawang to magkapareho, ito mahaba o kaya naman po ito ay maiksi. Basta ang definition ng isoscale is dalawang side lang yung pantay. 2 cm, 2 cm. 1 cm or 4 cm. Regardless kung ano man yun, basta dalawa ang pantay, isoscale ang tawag. Naintindihan? Another triangle. Pag nag-drawing si teacher sa math ng pare-parehong sides, all sides are equal, anong tawag doon? Equilateral triangle. Okay? Basta pantay-pantay. 1 cm, 1 cm, 1 cm, automatic equilateral triangle. Okay? So, dito naman tayo sa another triangle po. Kapag ang angle ng triangle ay less than 90 degree, eto, papasok tayo dito. Less than 90 degree, ito yung 90, bumaba siya ay naging 70 degree.
o 65 degree o 60 degree. Ang tawag sa kanya ay acute triangle. Triangle. What if bumaba pa siya, naging 30 degree siya? Anong tawag sa kanya? Mababa sa 90, naging yung 60, naging 50, naging 30, naging 20. Anong tawag sa kanya? Acute triangle. What if, mami, 89 daw yung degree? Ano bang tawag doon? Anong tawag doon, anak? Mas mababa siya sa 90 degree. Acute triangle. Okay? Basta bumaba ng 90 degree, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 10 or 1 degree. Kahit umabot pa yan dito sa 5. Anong tawag sa kanya? Acute triangle. Pag mababa ng 90 degree, acute triangle. Okay? Eto naman, nagdrawing si teacher. Parang gumewang yung building ng triangle. Lumagpas. Yung isang linya niya lumagpas doon sa 90 degree. Naging, ano to? Tingnan natin guys ha. Siya ay naging 120 degree. Ano ang tawag sa kanya pag lumagpas na sa 90 degree? Obtuse triangle. Because greater than na siya. Greater than 90 degree. Okay? Ginawa niyang 170. Anong tawag doon? Obtuse triangle. Talagang medyo maloko si teacher Ginawa niyang 179. Isang guhit na lang, mami, 180 na. Anong tawag doon? Obtuse triangle. Kasi pag lumagpas siya, obtuse triangle. Ito, lahat to, pag lumagpas si obtuse triangle sa 100, lagpas na siya sa 90 degree. Pero hindi siya pwedeng mag-greater than 80 degree. At pag nag-80 degree siya, ibang angle naman na yon. Angle yung pinag-uusapan natin. Dito ang pinag-uusapan natin ay triangle. Mamaya tuturo ko sa iyo yung angle. Triangle tayo, yung hugis. What if, mami, nag-drawing si teacher ganito? Mukhang pizza pie po. 90 degree. 90 degree lang siya, hindi siya labis, hindi siya kulang. Ano pong tawag sa kanya? Right triangle. Okay? Exactly. Eksakto. Walang labis, walang kulang. Ang tawag sa kanya ay right triangle. Ulitin ko ha. Review. Ano ang edges? Nasaan ang edges? Edges. Edge. Yan. Asan ang vertex? Verticals. Yan. Okay. So, ngayon, pupunta na po tayo sa types of angle. Ganito. Ano ba yung angle? Okay? Yung angle, angle is the shape that forms by two rays meeting at common endpoints. An angle represented by the symbol of ito. Okay? So, two rays o two arms. Ito yan. Arm A, arm B. Ang kanilang verticals o vertex na tinatawag endpoint is O. Kaya pag sinulat natin siya ay angle AOB. Arm A, arm B. Ang pinakagitna nila o nagsalubong sila ay kay letter O. Vertex ang tawag sa kanya. Endpoints. Okay? Yung part of angle, yun yung sinasabi ko na si arm A at si arm B. Na yung kanilang vertex is si letter O. Okay? So, pupunta tayo sa degree. Ayan. Ito na yon. Si degree is the unit measure of angles, circle, or yung dinidivide sa 360 degree. Because itong buong bilog na to, ang measure niya is 360 degree. From 0, pag inikot mo yan, magiging 360. Merong 15, 30, 45, 60, 75, 90, 95, 100, pataas na yan ang pataas hanggang makarating ka kay 360. And the right angle, right,
is 90 degree. Kaya nga siya parang letter L. Right siya. Okay? Apa. Okay. So, pupunta na po tayo sa types of angles. So, again, ang acute angle is measure less than 90 degrees. 30 degrees. 30 degrees. Ang acute angle is measure less than 90 degrees. So, acute angles ang 30 degrees. What if si teacher, medyo makulit si teacher pinapatawa kami, pinapag-isip kami, masyado kaming pinapahirapan teacher mag-isip. Naging 60. Anong tawag, anong angle siya? Acute angle. Naging 70. Acute angle. Talagang, eto si teacher, talagang hindi namin alam kung nililito kami o anong ginagawa sa amin. Ginawa po niya maming 89 degree. 89 degree. Acute angle pa rin ba siya? Yes or no? 89 degree. Less than 90 degree. Yes. Acute angle pa siya. 89 degree pababa to 0 degree is acute angle. Okay? Kasi any measure less than 90 degree is acute angle. Paano po, mami? Kagaya nung sinabi mo kanina dun sa triangle, sakto lang po siya ng 90. Anong tawag sa kanya? Right angle. Walang labis, walang kulang. Hindi 89, hindi 91. 90 degree is the right angle. Okay. Mami, nag-drawing si teacher. Hindi naman po triangle, pero lagpas po ng 90 degree. Naging 120 degree po. Anong tawag sa kanya? Obtuse angle. Okay? Anything na lalagpas sa 90 degree, pero hindi lalabi sa 180 degree is obtuse angle. What if si teacher, makulit si teacher namin, mami, ginawang 130 degree. Anong tawag dun sa ano na yun, angle na yun? Obtuse angle. Okay. Ginawa po niyang 75. Anong tawag doon, mami? Obtuse angle. Ginawa niya pong 179. Obtuse angle. Obtuse angle. Very good. Anything na hindi lalagpas sa 180 degree is obtuse angle. Okay? Paano po, mami, naging straight na siya, 180 degree na po? Ano ang tawag doon sa angle na yon? Straight angle. Eksaktong 180 degree. Okay? Eksaktong 180 degree. Basa niya. Ayos ka. Okay? Mami, si teacher talaga medyo makulit Lumagpas po ng 180 degree. Nagi po siyang, eto guys kasi, ay magiging 210 degrees to. 30 degrees to, sigurado ako, because sa IVT namin, nagme-measure kami sa ugat naman ng tao. So, tignan natin 30 nga. So, 210 degrees na to. Anong tawag sa kanya? Anong tawag? Reflex angle. Anything na sumobra sa 180 degree pero hindi lalabi sa 360 degree. Okay? What if, mami, ginawa ni teacher na 90 plus 50 degree of reflex angle pa rin siya. Okay? Basta hindi siya lalagpas sa 360 degree. Mami, ang ginawa ni teacher, 270 degree, 280, 290, 359. Anong tawag sa kanya? Reflex angle. Kasi pag lumagpas siya, basta lumagpas siya sa 180, ang tawag sa kanya ay reflex angle. Okay. Paano to? Meron siyang tatlo, mami. Dati ito mami, 2 arrow lang, 2 arms lang. Anong mangyayari kapag 3, pag 4, pag 5? Ang angle namin. Ito yung tinatawag na adjacent angle. Okay? Ibig sabihin, kahit ilan pa yung linya niyan, basta meron silang common verticals o vertex, yun ay adjacent angle. Susukatin mo, ito si arm, si angle 1.
Yan. And then, ito si angle 2. Asa ng vertex nila? Asa ng vertex? O verticals nila? Vertex. Ayun. Yun yung kanilang common endpoint. So, susukatin nyo yan. Ilan ang sukat nito? Oh. Diba? 100. Ilan ang sukat nito? Yun yung magiging basihan ninyo ng calculation. Okay? Oh. Naintindihan mo na? Aba. Si adjacent siya kahit ilang beses, ilan pa yung kanyang maging kamay. Okay. Paano po to, mami? Ganun din po. Pero naka-right angle siya kasi 90 degree to di ba? Ang tawag dito ay complementary angles. Anything. Okay? Angle whose measure add to 90 degree are complementary. Okay? Add, idadagdag doon sa 90 degree. Complementary. Kagaya ng dito. 90, 100, ganyan. Okay? Supplementary angle naman, yung any angle whose measure add to 180 degree. Okay? Ito, di ba, 180 degree siya. Ito, straight angle to, 180 degree. Ayan. Parang same din siya sa reflex angle, pero ang tawag doon sa i-add doon is supplementary angle. Okay? Naintindihan? Apa. Okay. Tapos, paano naman to? Pareho lang sila ng sukat. Ang tawag dyan ay vertical angles. Angles that have common vertex and those sides are formed by the same lines. Okay? Ito yung linya nito to Oh. Pero linya niya pa rin yan. Parang diba? Okay? Kaya ito si angle 1, angle 2. vertical angle 1, at saka si vertical angle number 2. So, yaan yung mga possible na itanong sa inyo ni teacher. Naiintindihan mo? Ha? So, alam mo na to, ha? Ngayon, pupunta naman tayo doon sa arts. Si teacher mo, magaling siya sa arts. Okay? Artistic siya. So, tuturo ko naman sa iyo yun. Kaya kuhanin mo yung iyong mape.